Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong tagapagbantay ng katotohanan tulad ng isang puno na nakita na ang lahat ng unos sa politika. Sa DZRH noon, ako'y nagbibigay ng komentaryo na tumutusok sa mga tiwali at ngayon dito sa hashtag Walk with Lan channel, patuloy ang laban. Mga kawak sa gitna ng kasinungalingan ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership sama-sama. Okay, sama-sama tayo pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Ngayon, mga kababayan, tayo'y maglakbay sa isang kwento ng bilyong-bilyong piso na parang tubig na dumadaloy sa bulsa ng iilan. Congressman Sandro Marcos at Martin Romualdez, di umano, ang dalawang haligi na pamilyang Marcos Romualdez na nakatanggap daw ng bilyong-bilyong allocables. Di umano, ano ba ang ano ba itong allocables? Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, ito ang bagong mukha ng pork barrel na ipinamahagi sa DPWH budget mula 2023 hanggang 2025. Si Sandro ang anak ng Pangulo, nakatanggap daw di umano ng 15.8 billion pesos habang si Martin ng dating speaker ay 14.4 billion pesos di umano. Parang fairy tale pero ang ending hindi a happily ever after para sa mahirap na Pilipino. Shoutout sa inyo mga OFW sa United Arab Emirates at Saudi Arabia. Kayo na nagpapadala ng remittances para sa pamilya habang ang bilyong-bilyong piso na ito ay nawawala sa flood control projects na walang saysay at sa mga kabataan sa Pilipinas, Canada at Australia. Ito ang inyong kinabukasan na ninanakaw sa United States, United Kingdom, Japan, Italy at Hong Kong. Salamat sa panonood kayo ang global na bantay ng bayan. Bago tayo magsimula mga kawok, hindi pa pala simula yon. Okay, kung gusto ninyong suportahan ang channel, mag-shop na kayo sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada. Dito po sa YouTube video na ito. May mga itatag po ako mga products. May mga affordable gadgets at libro tungkol sa atin perfect gift po sa ating mga anak at saka mga kaibigan perfect para sa inyong anti-corruption reading list click na mga kaibigan. Mga kababayan, balik tanaw tayo nung panahon ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr., ang pamilya ay naakusahan ng paglustay ng bilyong-bilyon dolyar ayon sa Supreme Court rulings at international reports. Ngayon sa 2025, parang deja vu si Saldico, dating kongresista, ay nag-expose. Si Sandro Marcos ay nag-insert ng almost 51 billion pesos sa budget. Di umano, 9.636 billion sa 2023, 20.174 billion sa 2024, at 21.127 billion pesos sa 2025. Di umano. Factual ito mula sa Rappler at Inquiry Reports. Si Martin Romualdez naman, 14.4 billion daw na pesos sa allocables na parang candy na ipinamimigay sa pamilya. Kaya pala nung mga eleksyon, tandaan nyo, ang dami na nilang binibigay. Parang si Sandro ay isang batang may magic wand, wave lang at lumalabas ang bilyon. Pero anong epekto Sa Ilocos Norte, distrito ni Sandro, ang mga proyekto sa flood control. Pero ayon sa protest noong September 2025, ang baha ay lalong lumala. Billions spent but the poor are still swimming in flood waters. Ito ay patronage politics tulad ng sinabi ng analyst sa South China Morning Post. Family networks na nagpapatibay ng kapangyarihan. Mga kabataan, ito ang inyong utang na lalong lumalaki. OFW sa UAE, ang inyong pawis ay nagiging tubig sa kanilang hardin. Shoutout sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao. Tayo ay apektado sa Canada at Australia. Kayo na may stable governments, tignan ninyo ang contrast. Okay, subscribe na at hit ang bell para sa higit pang exposés. Sumali sa membership para sa exclusive content. At habang nanonood, check out Shopee sa YouTube Shopping. May mga merch tayo, tulad ng t-shirts, talagang kung iba-iba ba.
Ngayon, deep dive tayo ha. Ayon kay Saldico sa kanyang video noong November 2025, si President Marcos mismo ay nag-order ng 100 bilyong piso insertion sa 2025 budget. Si Sandro 9.419 billion pesos sa NEP, 3.582 billion sa House Bill, 8.126 billion sa final total, 21 billion yan ha. Si Martin bilang speaker ay nakatanggap ng mas malaki pa sa flood control projects na nakalink sa corruption. Parang si Martin ay isang magician, abracadabra, at nawawala ang bilyon sa SunWest Corporation contracts. Ang Sandigan Bayan ay nag-issue ng arrest warrant kay Ko, pero ang ebidensya ay nananatili. Sa GMA News, sinabi ni Chanco na alam ng Pangulo ang insertions at 80 billion ay on hold. Sa flood control scandal naman, 500 billion pesos ang ginastos nationwide. Pero ayon sa context by TRF, ang mahihirap ay lalong nagdurusa sa baha. Protest sa Luneta at EDSA noong September 2025, 130,000 na tao na nagresulta sa resignation ni Romualdez bilang speaker noong September 17, 2025. Si Sandro nananatiling majority leader pero walang pagbabago sa committees ayon sa PhilStar. Para sa OFWs sa Saudi at Hong Kong, ito ay katulad ng money laundering accusations sa HSBC, 350 tons of gold, over 100 billion dollars sa mga kabataan sa Japan at Italy. Ito ay legacy na dapat baguhin. Shout out sa United States of America, kayo na may strong anti-corruption laws, tulungan ninyo kaming i-share ito. Sa United Kingdom, Australia at Canada, salamat sa views. Subscribe para sa part 2 na series na ito. At mga kawok, shop na sa Lazada at Shopee via YouTube. May mga libro dyan, iba-ibang mga merch, may mga gadgets, at iba-iba pa. Mga kababayan, intellectually, ito ay systemic corruption. Tulad ng sinabi sa PCIJ, ang allocables ay bagong pork na ipinamamahagi sa relatives ng Pangulo. Anong epekto nito? Ang 6.6 trillion pesos 2026 budget ay lalong magiging tool ng patronage. Parang family reunion, di ba? Si Sandro at Martin ang host at tayo ang nagbabayad ng bill. Para sa mga kabataan, ito ay ninanakaw na edukasyon at healthcare funds. OFW sa UAE at Saudi, ang inyong remittances ay nagpupuno sa butas na ginawa ng mga ito. Sa Pilipinas, ang baha ay lalong malala tulad ng post-typhoon failures. Si Sandro, ang young leader, ay parang batang naglalaro ng Monopoly, pero real money. Sa ABS-CBN, 20 billion pesos insertion sa 2024. Shoutout sa Japan, arigato sa panonood. Sa Italy, grazie sa Hong Kong, doje. Subscribe at join membership para sa mga live Q&A. Shop sa Shopee at Lazada, may gadgets, may mga anti-flood gadgets doon. At iba-iba pa, marami po talaga. Kaya itatag po natin. Kung wala po kayo nagustuhan sa mga tinag natin, okay, i-ano nyo po, i-message nyo po kung ano po yung gusto nyong itag natin at itatag po natin yan sa mga susunod na mga videos. Okay, anong gagawin? Demand transparency. Suportahan ang independent commissions. May konting satire pero parang dapat magkaroon ng pork barrel diet, no? Bawasan ang taba, mga politiko. Para sa mga OFWs at youth, maging active citizens, vote wisely sa 2028. Shoutout sa lahat. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Japan, Italy, Hong Kong, UAE at Saudi. Subscribe join membership. Okay, shop sa Lazada, support local at shop na rin sa Shopee, no? O bilyon-bilyon mga kaibigan na allocables, scandals, resignations. Tayo ang magbabago mga kawok. Subscribe at shop na. Paalam at laban tayo. Mabuhay po ang Pilipinas.